Ito ang problema ng lahat ng kalalakihan na hindi natin madalas pinag-uusapan dahil ang totoo, wala namang lalaki ang ipinanganak na kupal, babaero, mayabang o mahiyain. Binago lang talaga tayo ng iba't ibang karanasan natin pagdating sa iba't ibang babae. Sang-ayon ka ba dyan? Kung anong klaseng lalaki ka ngayon, malaking factor yung nakaraan mo kaya ka naging ganyan. At sa video na ito, malalim at makahulugang usapin na naman ang tatalakayin natin. Hahalungkatin natin ang nangyayari sa lalaking paulit-ulit na nakakaranas ng rejection at failure sa babae at kung ano ang unti-unting binabago ng experience na ito sa sarili niya. Hit the like and subscribe button and help us reach 100k subscribers soon. Let's begin. No man begins bitter. Kaya kapag nakakita ka ng lalaking influencers sa social media na sobrang bitter sa mga babae, marahil sobrang pait ng sinapit niyan sa nakaraan niya, dulot na rin ng sarili niyang kamangmangan at kasuputan. Hindi naman talaga yan bitter at woman hater. Resulta lang yan ng masakit niyang nakaraan kaya lumalabas lahat ngayon ang mga past trauma niya. Noong una, sumusubok yan, nag-e-effort yan at naniniwala na may magwo-work. Nag-i-improve yan ng looks, ng confidence, pati na rin approach niya. Ngunit palagi pa rin nai-ignore, nare-reject o nare-replace hanggang sa naumay na. Kaya gumawa na lang ng podcast at social media accounts para doon mag-rant tungkol sa babae at i-expose ang sarili niyang insecurities at mga trauma upang humanap na rin ng makakaramay sa kalungkutan niya. Sapol na sapol, diba? Ganyan naman lahat sila. One rejection is normal, but then it starts to feel like identity. Sa mga normal na lalaki, normal lang din ang rejection. Ngunit kapag paulit-ulit na itong nangyayari, unti-unti na rin itong kumakapit sa identity mo. Nasusundan mo ba yan? Ngayon, imbis na mag-focus ka sa kung ano ba ang naging mali, sa sarili mo na ngayon ikaw tumitingin. Kumbaga, hindi ka na lang basta nag-fail, kundi ikaw na mismo yung failure. Naunawaan mo ba yan? Hindi ka basta nagkamali lang, ikaw talaga yung may mali sa sarili mo. Ginawa mo ng identity yung paulit-ulit na failure at rejection. Diyan napapasok ang pagdududa, babagsak na rin ang confidence mo at mag-iiba na ang tingin mo sa sarili mo. Nauunawaan mo ba yan? Men don't process this openly, they store it. At yan ang pinakang rason kaya ginawa ko ang video na ito. Dahil hindi natin ito pinag-uusapan, kaya hindi rin natin maunawaan. Isinasantabi na lang, ginagawang biro at kunwari hindi na lang apektado. But deep inside of us, frustration builds, confusion builds, and tension builds. Kaya ang nangyayari sa karamihan, nagiging kupal, nagiging bitter, nagiging hater, nagiging F-boy, nagiging masamang lalaki dahil nasakta ng sagad-sagad. Tapos mali ang naging proseso sa pagpapagaling. Unprocessed rejection doesn't disappear, it compounds. Naunawaan mo ba yan? Kung kupal kang lalaki ngayon at bitter ka sa mga babae, iyon ay dahil at some point in your life, naging isang malaking tanga ka. Tapos ngayon, imbis na ayusin mo ang sarili mo, lalo mo lang sinisira. At yung ibang mga lalaki naman, imbis na magpakakupal, nagdi-disengage na lang at tumatalikod na sa dating.
They stop approaching, they stop trying because they start assuming the worst. Ang iniisip nila, ano pa bang point? Iisa lang naman ang hanap ng mga babae. Mas mabuti nang umalis na lang. Mga ganyang mindset. At hindi naman sa hate nila ang babae rito. Sadyang tumigil na lang talaga silang maniwala na may paroroonan lahat ng effort nila. Because repeated rejection distorts perception. Nagbabago na kung paano nila tingnan ang mga babae. Nagiging generalize masyado, nagiging skeptical sila at iniisip na agad nila ang rejection bago pa nila subukan. Ito ang mahalagang point sa video na ito. Kapag ang isang lalaki ay nakaranas ng paulit-ulit na failure at rejection, dalawa lang ang pwede niyang bagsakan. Una, productive redirection. Nagfo-focus na lang ito sa sarili kung paano pauunlarin ang sarili niya mentally, physically, intellectually, spiritually, at financially. Yung iba, nagfo-focus sa fitness, sa money, sa discipline, sa purpose, at sa kanilang faith o relationship with God. At yan ang napakagandang desisyon na ginawa nila sa sarili nila. Nakita nila yung oportunidad na mag-improve sa kabila ng madilim nilang karanasan. Ngunit hindi lahat ng kalalakihan ganyan ang nagiging output dahil yung iba ganito ang nangyayari. Pangalawa, defensive withdrawal. Lumalayo na sila at nagdi-disengage na sa dating scene. Pinipili na lang maging mapag-isa upang protektahan ang sarili mula sa rejection at failure, ngunit walang improvement na nangyayari dahil nakakapit pa rin sila sa takot at walang motivation na iangat ang sarili. Yung iba naman dito, nagiging bitter, hater, at kaaway ang nagiging tingin sa mga babae. Daig pa ang mga bading, gagawa ng social media accounts at podcast, magre-recruit ng mga kapwa niya may trauma din, tapos doon sila magraran na parang mga trendahing isip bata na nagtatampo sa mga babae. Walang laman ang sinasabi dahil galing lahat sa bitterness, fragile ego, at immature na utak. Yan ang wag mong gagayahin at pakikinggan. Ito naman ang nakakalungkot na nangyayari sa mga lalaking nakakaranas nito. They become emotionally unavailable without realizing it. Hindi na sila open, hindi na rin sila nagtitiwala, at hindi na rin willing mag-invest. Kaya kahit may genuine opportunity na dumating, kahit maayos yung babaeng dumating, they hold back, they doubt it, and then they sabotage it. Kasi takot na silang magtiwala at maniwala. Kaya kahit nandyan na yung totoo, sila na rin mismo ang sumasabotahe sa sarili nila. Nakakalungkot, di ba? They wanted connection, but now they are avoiding it. Ang sabi sa Proverbs 4 verse 23, guard your heart. Dahil hindi naman ito tungkol sa babae talaga. Tungkol ito sa identity mo bilang lalaki. Kung hahayaan mong makorap o masira ka ng karanasan na yun, yan ang magiging identity mo. Kikilos at mag-iisip ka na base dyan sa bagong identity na yan. At yung value mo bilang lalaki nakadepende na doon sa trauma mo. At kapag ang identity mo ay nakadepende sa acceptance, rejection will always control you. Pwede kang magpanggap na hindi ka apektado, ngunit sinong niloloko mo? You need to acknowledge it, understand it, and then reframe. Hindi yung isosuppress mo ito at itatago mo tapos magpapakabitar ka naman. Katangahan yan. Huwag kang mag-focus sa nangyari sa'yo. Mag-focus ka sa kung magiging ano ka ba dahil sa karanasan na yun. Nauunawaan mo ba yan? It's no longer about what happened to you. It is about what you become because of it. Baunin mo yan lakan bago ka umalis. Then hit the like and subscribe button and help us reach 100k subscribers soon.
At tandaan mo na rin, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.